Alam mo ba minsan, hindi pera ang dahilan bakit nananatiling mahirap ang isang tao, kundi sa mentalidad niya. Maraming gustong yumaman pero kakaunti lang ang nag-iisip na parang mayaman. May mga taong naghihintay ng swerte habang ang iba gumagawa ng paraan. Ang totoo, parehong 24 oras lang naman meron tayong lahat pero magkaiba kung paano natin ito ginagamit. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 5 mentalidad na pinagkaiba ng mayayaman at mahirap at baka dito mo makita kung nasaan ka talaga ngayon. Ang mayaman, nakikita ang oportunidad. Ang mahirap, nakikita ang problema. Kilalanin mo si Leo, isang ordinaryong empleyado sa pabrika. Araw-araw, reklamo ang bukang bibig niya. Mababa ang sahod, walang oportunidad. Swerte lang talaga ang mayayaman. Isang araw, napansin niya ang kaibigan niyang si Ramon, nagbebenta sa labas ng pabrika. Habang si Leo ay nagrereklamo, si Ramon ay kumikita ng dagdag 500 bawat araw. Nagtanong si Leo, bakit hindi ako nakaisip niyan? Ang sagot ni Ramon, pareho lang naman tayong naakita ng pagod na manggagawa. Pero ako, nakita kong kliyente sila. Hindi problema. Ito ang unang pagkakaiba. Ang mahirap, nakikita ang hirap. Ang mayayaman, nakikita ang solusyon sa hirap. Kaya kapag may bagyo, ang mahirap nagtatago. Ang mayaman, naghahanap ng paraan para magbenta ng payong. Hindi ibig sabihin na mas matalino ang mayaman. Mas malikhain lang sila sa pagtingin sa sitwasyon. Kung sanay kang magreklamo, magbago ka. Sanayin mong magtanong, paano ko ito mapapakinabangan? Dahil bawat problema ay negosyo na naghihintay lang madiscover. At tandaan, ang mga negosyanteng kumikita ngayon, dati ring tao lang na nakikita ang solusyon sa problema ng iba. Kung gusto mong umangat, huwag kang mag-focus sa reklamo. Mag-focus ka sa oportunidad sa loob ng bawat problema. Ang mayayaman, nag-i-invest. Ang mahihirap, gastos ng gastos. Kilalanin naman natin si Jenny. Tuwing sahod, bumibili agad ng bagong sapatos, bag, at cellphone. Ang rason niya, deserve ko naman. Pagod ako pero pagdating ng katapusan ng buwan, ubos ng pera niya. Samantalang ang kapatid niyang si Mark, simpleng buhay lang. Imbis na bumili ng mamahaling gamit, nag-iipon siya para makabili ng maliit na online business kit. After ilang buwan, kumita na si Mark ng extra 3,000 kada linggo. Dito lumalabas ang malaking pagkakaiba ng mentalidad. Ang mahirap, inuuna ang panandali ang ginhawa. Ang mayaman, inuuna ang pangmatagalan na kita. Para sa mayaman, bawat piso ay binhi, hindi basta pera. Para sa mahirap, bawat piso ay gantimpala, kaya agad ginagastos. Kung gusto mong magbago, tanungin mo sarili mo, ang binibili ko ba ay bagay nakikita o bagay lang napapansin? Hindi masamang mag-enjoy, pero mas masarap mag-enjoy kapag passive income na ang gumagastos para sa'yo. Tandaan mo, ang mayayaman hindi basta nagtatago ng pera, pinapagawa nila ng trabaho ang pera nila. At habang ang mahirap ay nagpapakihirap para sa pera, ang mayaman pinagtatrabaho ang pera para sa kanila. Ang mayayaman, marunong sa mindset ng pagkatuto. Ang mahihirap, marunong lang sa dahilan. May kakilala ka bang laging sinasabi, hindi ko yan kaya, wala akong alam dyan, o hindi ako marunong? Ganyan si Tonyo, dating jeepney driver. Nung nagkaroon ng pandemic, halos mawalan siya ng kita. Pero imbis na sumuko, nag-aral siya matutong mag-online at nagbebenta ng kahit na ano sa barangay. Sa una, palpak. Minsan walang bumibili, pero natuto siya paano mag-budget, mag-market, at magpakilala sa social media. Ngayon, may maliit na siyang tindahan. Ang sikreto niya, hindi siya marunong nung una, pero gusto niyang matutunan. Yan ang mindset ng mayaman, growth mindset. Habang ang mahirap, gustong kumita pero ayaw matuto. Laging walang oras, wala akong kapital, wala akong experience. Pero sa totoo lang, ang talagang kulang ay kagustuhan. Kung gusto mong umangat, huwag mong asahan ng sistema o gobyerno. Simulan mo sa sarili mong pagkatuto, kahit YouTube tutorials lang, kahit libreng ebook, kahit mentor. Ang bawat aral na matututunan mo ngayon ay puhunan mo sa kinabukasan. Hindi mo kailangan ng diploma para yumaman. Kailangan mo lang ng disiplina at determinasyon. Ang mayayaman, nag-iisip ng malaki. Ang mahihirap, natatakot sa malaki. May kakilala ka bang takot mangarap? Yan si Risa, isang call center agent na laging sinasabi, okay na ako sa ganito. Pero sa loob-loob niya, gusto niya magkaroon ng sariling negosyo. Takot lang siyang mabigo. Hanggang nakilala niya ang mentor niyang si Coach Lito, dating security guard na ngayon
ay may delivery service business. Sabi ni coach, kung mananatili kang komportable, mananatili kang pareho. Kaya sinubukan ni Risa magbenta. Maliit lang sa una. Nang kumita siya ng 500, natuwa siya. Pero di siya tumigil doon. Nag-set siya ng goal, 50,000 in a year. At dahil nagplano siya, nagbago rin ang mindset niya. Ang dating takot sa malaki, naging excited sa posibilidad. Ito ang tinatawag na vision thinking. Nakikita mo, hindi lang kung nasaan ka, kundi kung saan ka papunta. Ang mahirap, natatakot sa malaking pangarap dahil takot sa pagkakamali. Ang mayaman, hinaharap ang malaking pangarap dahil alam niyang kahit magkamali siya, matututo siya. Ang totoo, lahat ng malaki ay nagsimula sa maliit, pero walang lumaki kung hindi nangarap ng malaki. Ang mayayaman, marunong magbigay. Ang mahihirap, laging nangihingi. Si Lando, dating janitor, ay laging humihingi ng tulong sa iba. Gusto niyang umangat, pero ayaw niyang magsimula sa maliit. Isang araw, tinulungan siya ng dating kaibigan niya. Yun ay si Marlon, na dating mahirap din. Pero ngayon ay may sariling cleaning service company. Hindi siya binigyan ng pera, binigyan siya ng trabaho. Sa una, nadismaya si Lando. Gusto niya ng shortcut, pero kalaunan, natutunan niya na ang tunay na yaman ay nasa kakayahang magbigay, hindi humingi. Ang mayaman, nagbibigay hindi dahil sa sobra nila, kundi dahil alam nilang bumabalik ito. Kung gusto mong yumaman, matutong magbigay ng halaga sa iba, magbigay ng serbisyo, ng oras, ng solusyon. Kasi bawat tao na natutulungan mo ay pwedeng maging daan ng biyaya mo. At habang ang mahirap ay laging nagtatanong, ano ang makukuha ko? Ang mayaman ay laging nagtatanong, ano ang mabibigay ko? Kapag binago mo ang tanong, babaguhin mo rin ang kapalaran mo. Kapag sinimulan mong pag-isipan kung paano gumagana ang utak ng mayaman, mapapansin mong simple lang talaga. Hindi sila nag-iisip ng kakulangan. Nag-iisip sila ng posibilidad. Hindi sila natatakot sa risk. Natatakot sila sa pagiging stagnant. Hindi sila naghihintay ng tulong. Sila ang gumagawa ng tulong. At higit sa lahat, hindi sila nagmamadaling yumaman. Nagmamadali silang matuto. Ang mayaman, nakikita ang failure bilang feedback, hindi katapusan. Ang mahirap, kapag bumagsak, titigil na. Ang mayaman, kapag bumagsak, gigising ulit at mag-a-adjust. Yan ang secret mindset na hindi tinuturo sa school. Dahil ang tunay na edukasyon ay hindi lang sa libro, kundi sa disiplina at pagbangon. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, simulan mo sa pag-obserba sa sarili mong pananalita. Tuwing sinasabi mong hindi ko kaya, pinapatay mo na ang ideya bago pa ito mabuhay. Tuwing sinasabi mong paano kaya, binubuksan mo ang pintuan ng oportunidad. Yun ang difference ng biktima mindset at creator mindset. Ang isa, umaasa, ang isa, gumagawa. At tandaan, kahit wala kang pera ngayon, pwede kang maging mayaman sa pananaw, sa diskarte at sa mindset. Dahil ang mindset ng mayaman ay parang binhi. Kapag itinanim mo sa isip mo ngayon, sa tamang panahon, aanihin mo sa realidad. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, anong klase ng mindset ang pinapakain mo sa araw-araw? Mahirap na gawi o mayamang pag-iisip? Kaibigan, sa susunod na video ay mas maganda ang pag-uusapan natin. Kaya laging mag-abang sa ating channel. Kaibigan, hanggang sa muli. Kita-kits!